Thank you po. Muli po ay isang pinagpalang araw po, pinagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Salamat po sa ating Panginoon sa muling pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama muli. So ngayon po ay subukan po nating ibigay po yung focus po natin, yung attention muli sa pag-aaral sa napakagandang pagkakataon po at oras na inaalaw po ng ating Diyos na tayo po mag-aaral po. Okay, so atin pong bubuksan muli, gagamitin po muli natin yung Bible po. Okay, so yung pamagat po ng ating pong topic, yung ito po yun, ang halaga ng iyong kaluluwa. Okay, yung value, yung worth, yung price, o yung cost ng ating soul. So yun po ang titingnan po natin, sapagkat mamaya po tingnan po natin yung maaari po nating makuha mga information po tungkol dito. Gaano kahalaga ang iyong kaluluwa? Okay, so yun po yung nais po nating tingnan. Pag-aralan, gagamitin po natin yung Mark chapter 8 verse 35 to 38. Okay, Mark. So I'm going to read po yung verse o yung passages, then kunin po yung Tagalog version po. Alright, so for whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what can a man give in return for his soul? For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong digdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiyaan ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihang ng Ama at kasama ang mga banal na anghel. Alright, so yan po yung passages po. Nais ko pong mag-pray po ng bahagyat maigsi lang. Lord, muli po sa aming pong pagyuko sa inyo, ang aming mga espiritu, ang aming pong kaluluwa ngayon po ay nagpapakumbaba muli. Nais po namin humingi po ng awa at ng gabay, ng kaalaman, karunungan. Salamat po sa natanggap naming pagpapala na ito at kami po matuto na kayo po ang siyang magbigay po ng liwanag sa puso namin, sa aming isipan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, yun po yung ating pong binasa po. Alright, so, nais ko po muna na tingnan po yung ilang mga words. Nais po nating bigyan ng clarification. Una po, yung sa chapter 8, verse 35, yung unang bahagi po doon, sinabi po doon, yung tinatawag na paradox. Sabi niya, loses his life will save it. Kung sino man ang mawala ng buhay ay siya namang magkakaroon ng kaligtasan. Ito po ay isang tinatawag po nating contradictory or paradox. Pero alam niyo po ba na meron po itong nagre-reveal po ito ng katotohanan sa likod po ng text na ito. Pag tinignan po natin yung verse ng chapter 8 verse 35, second part sa Tagalog, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. So opposite po yung idea po doon. Ang tawag po doon ay paradox. So yung idea po doon ay ito. Yung pong naghahangad ng buhay na let's say merong buhay na maginhawa o yung life of ease, comfort, and acceptance by the world will not find eternal life.
Or else, yung mga taong naghahangad ng buhay ng kagaya ng buhay na maginhawa at yung pagtanggap ng sanlibutan o ng mundong ito ay hindi magkakatagpo o hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? At sa kabilang banda naman, ito naman po yung sinabi niya, ang mga nag-alay ng kanilang buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo ay makakatagpo po nito. Alright, so ganun din po yung binanggit niya sa John 12:25. Na once na tinignan po natin ito po yung sinabi, John 12:25, whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. Yun po yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit yun po yung conjunction po doon, yung word na but or yung salitang ngunit, ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, so paradox po ang tawag doon, I mean, yung pong kanina, opposite po yung idea. Okay, yung nagmamahal sa buhay, okay, sa kanyang buhay, sabi niya mawawalan ito. Okay, I mean, yung nagmamahal sa kanyang buhay, dahil sa kanyang sarili, kumbaga, dadating yung time na magkakaroon po ng pagharap po sa ating Diyos, Pero dahil, sabi nga, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay, siyang mawawalan. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung pong pangalawang word na nais po nating bigyan ng diin, napansin po doon ay ang salitang soul. Sa ating pong lingwahe, yung pong kaluluwa, Tumutukoy po yun sa real person, yung kaluluwa po natin. So, itong kaluluwa po na ito, o yung kaluluwa po ng tao, maaari pong mabuhay, magpasawalang hanggan, of course, maaring sa langit o maaring pong sa impyerno. Okay. Ibig sabihin, yung nais ko pong dagdagan yung pong paliwanag po doon, na kung saan halimbawa, ang magkaroon ng lahat ng bagay na iniaalok ng sanlibutan ito, o ng iniaalok ng mundong ito, ngunit wala si Kristo, nandun po yung eternal bankrupt, o yung pagkasira po ng kaluluwa, o yung pagkawasak nito, o yung kapahamakan po nito. Again, yung magkaroon po ng lahat ng iniaalok ng mundong ito, ngunit wala si Kristo, baliwala po ang lahat. Kaya po, meron pong paradox po na binanggit po sa unang bahagi po ng passage po natin. Okay, so ibig sabihin, yung pong lahat ng mga bagay sa mundong ito, hindi po ito magko-compensate o hindi po ito pwedeng maibayad sa pagkawala ng kaluluwa ng isang tao. Okay, para sa walang hanggan o sa kawalang hanggan. Mga bagay po na sanlibutan o mga bagay po na tinanggap natin ay hindi po pwedeng ibayad. Okay, sa kaluluwa po ng isang tao. That's why yung soul, ayun nga po yung mahalaga po, Kaya base po sa pamagat po o sa title po ng ating topic, gaano kahalaga ang ating kaluluwa? Okay, what is the value of your soul, yung worth, yung price o yung cost ng ating kaluluwa? Okay, so then another verse na nais ko pong idagdag, yung Matthew chapter 16:26. Almost the same po yung verse, yung binanggit po doon, kasi nga po gospel po, For what will it profit a man? What will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Sapagkat ano nga ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Yung pong sa Tagalog ay sarili, sa English is soul. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Okay. So, kaya yun po yung nais nating pag-usapan natin ngayon po, ay yung tungkol sa pinakamahalagang possession po natin, tayo mga tao, ay tungkol sa ating sarili, tungkol sa ating kaluluwa, tungkol sa iyong kaluluwa. Okay. Sapagkat itong kaluluwa ng tao is endless or unlimited. Yung worth, yung value or yung cost. Ibig sabihin ko po ay ito.
Yung halaga po ng kaluluwa po ng tao ay walang katapusan at walang limitasyon ng halaga. So, ganun po kasobrang kahalaga po yung soul po natin. Kung isipin po natin, ano po, maaaring itong mundo natin ay mawala, masira, pero yung kaluluwa po natin is endless at yung tinatawag na unlimited po yung kanyang cost or yung kanyang value. Maaari po yung kunwari yung araw, yung buwan, yung mga bituin, yung mga stars, mawawala po lahat po yun. Okay? Pero yung kaluluwa po ng tao ay mananatili somewhere else or somewhere. Maaring nga po maaring sa heaven or sa hell. Pag binasa po natin yung 2 Peter 3:10, ito po ang sabi po, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw, na sa araw na yon ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Yung second part po yung binabanggit ko po kanina. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ayon po kay Pedro, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Okay, yun po yung mangyayari. Ibig sabihin lahat ng bagay mawawala, pero yung soul, mananatili po yun. Nga lang ang point is saan i-spend ng soul yung soul ng sarili nito. Okay? Yung kaluluwa po ng tao ay magpapatuloy po yun. Okay? It is endless, dateless, and measureless. So, yun po yung soul. Sapagkat yung kaluluwa po natin ay ginawa po ayon sa kawangis po ng Diyos. Ano po? Kumbaga, yung kaluluwa po natin ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kumbaga, dahil ito'y kalarawan ng Diyos, ito po ay mas mahalaga kumpara po sa ilang mga bagay kagaya po ng rubies, kagaya po ng diamante o ng diamond, kagaya ng gold and silver or any precious stone, na kahit pagsama-samahin po itong mga ito, ay mas mahalaga pa rin po yung soul. Kaya ganun po dapat binavalue yung soul po natin, Okay? Kumpara sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito. Okay? Yung soul natin, napaka-importante po. Napakahalaga. Kaya yung title po is The Value of Your Soul o yung halaga ng ating kaluluwa. Maaring yung katawan ng tao, alam po natin to in reality, mawawala, mamamatay. Tama po ba? Will turn into dust. Okay? Pero yung kaluluwa ay mananatili. Yun yung soul. Kumbaga, yung espiritu, alam po natin ito pihiwalay sa soul. Hindi po ito kailanman titigil sa pag-iral o sa pag-exist. Alright? Yung human soul. Kumbaga in English masabi, your human soul could no more cease to exist. Hindi po titigil yung kanyang pag-exist, yung kanyang pag-iral. Kaya sinabi po ng ating Panginoon dun sa Mark 8:35, ito po yung sinabi niya tungkol sa ating kaluluwa. For whosoever will save his life shall lose it. For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. Okay, so hindi po natin kailangang iwala o baliwalain yung soul. Ano po? Kaya kailangan po nating pakinggan yung sinabi niya. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. It's a paradox. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Kaya kailangan po nating pakinggan ang sinabi po niya po ni Lord sa kanyang word. Okay, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospels, ito po yung another part, yung second part. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Pag po sinabi po natin gospel, yung mabuting balita, it means the death, the burial, the resurrection of Christ for our sins. Yun po yung mabuting balita. Ito po yung tumutukoy sa buhay po ni Christ, ni Lord. Ito po yung kanyang kamatayan. Maging ito yung kanyang paglilibing sa kanya. At ito yung muli niyang pagkabuhay para sa ating mga kasalanan. Tama po ba? Yun po yung gospel. Ganun din po yung binanggit po niya doon sa so nabanggit ko na po pala ito. So yun po yung sinabi niya ni Lord. Sapagkat nga ba mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili.
Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Na kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya, na taglay ang dakilang kapangyarihan ng Ama at kasama ang mga banal na anghel. So, yun po yung binanggit niya, ano po. So, sinasabi po ng ating Panginoon, yung pong yung word po na kahabag-habag, yung pitiful at yung bad bargain. If a man try to exchange his soul for this world. Kumbaga, para sa isang tao na ipagpalit yung kanyang kaluluwa, yung kanyang buhay para sa mga bagay na sanlibutan ito ay isang kahabag-habag na kalagayan para sa kanya. Okay, may mga nagsasabi pag may mga panahon po may mga pagkakataon may mga poster or even sa Facebook, sinasabi po doon that there is a God. Of course, there is a God. And of course, there is a soul. Meron pong katotohanan tungkol naman po doon, ibig sabihin ko po ay meron pong mahalaga na kailangan po tayong tingnan at isipin yung tinatawag na halaga po ng kaluluwa. Una ay yung tinatawag na fabulous treasure. Ibig sabihin yung kaluluwa po natin ay kinukonsider po natin na isang kamangha-manghang kayamanan po natin. Fabulous treasure. Yung ating kaluluwa o yung kaluluwa po ng tao. So ang tanong ngayon po ay, paano nagiging mahalaga o merong great worth or cost or price yung soul? So meron po tayong ilang mga bagay na titingnan po ngayon. Bakit nagiging mahalaga po yung kaluluwa po ng tao? Of course, number one ay ito po number one is yung word na creativity. Creativity. Kung isipin po natin, sino po ba yung lumikha? Sino po yung gumawa? Pagka inisip po natin yung manlilikha o ang ating Diyos, dahil siya ang lumikha nito, ay naturally, ito po yung napakahalaga po talaga, Kasi sinasabi nga po ng 2:7 ng Genesis sa Biblia, that God breathed in the man's nostrils the breath of life, and man became a living soul. Living soul or creature, living creature or being. Na pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa labok, hiningahan niya sa ilong at pagkatapos nagkaroon ito ng buhay. So it means to say na ang buhay po natin mismo ay galing sa Diyos. Pagka inisip po natin sa mga produkto, sa mga items, kung sino po yung gumawa nito at kilala po at sikat yung gumawa, ay nagkakaroon po ito ng mataas na halaga, ng mataas na value. Pero dahil nga po ang Diyos ang gumawa, naturally, sinasabi niya na itong ginawa niya ay napakahalaga. Yun po yung soul po natin. And also, yung kaluluwa po natin is hindi po ginawa po ng kamay po ng tao. Maliwanag naman po doon, it is God's work. Ito po yung tinatawag na crowning work of Almighty God. Kumbaga, ginawa po ang ating kaluluwa ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan. Okay, sino pong gumawa? Mismo ang Diyos. Halimbawa, nais ko pong magbigay ng example. Kilala niyo po si Picasso, yung great painter. Alam niyo po yung ginuhit po ng kanyang kamay, binebenta po niya yon ng milyong halaga. So dahil nga po kilala yung gumawa, naibenta po yung kanyang ginawa ng napakataas na halaga. Okay, can you imagine, ang gumawa po ay tao. Pero kung ang Diyos po ang gumawa, so since dahil po ang kaluluwa ay ginawa po ng Diyos, napakataas po ng value po nito. Okay, nung halaga po niya, Ganon din po si Mona Lisa. Naalala niyo po yung name na ito. Pag gumuguhit po ito, pag nagpipinta po ito, yung kanyang ginawa ay napaka-realistic. Para makatotohanan. Pero may mga pagkakataon yung kanyang ginawa ay hindi naman impressive. Hindi naman ganun kahusay o kaganda. Pero dahil kilala po yung gumawa, yung kilala po yung taong gumawa, si Mona Lisa, ay talagang napakamahal po ng kanilang mga obra maestra. Again, ang Diyos po ang gumawa sa ating kaluluwa. Tayo po obra maestra ng Diyos at alam po natin iyon. So, ibig sabihin po, yung nasa ating buhay na ibinigay niya,
ay napaka-importante at napakahalaga po sa Kanya. Okay, so we are all handiwork of Almighty God. Handiwork, ang kamay po ng Diyos ang gumawa sa atin. Okay, yun po yung una. So, in addition, our soul are the crowning work of God's creative genius. Sabihin, yung pagiging malikhain ng Diyos, okay, ay ginamit po ng Diyos para malikha po yung tao. Even yung ating kaluluwa. Tayo po yung tinatawag na masterpiece of Almighty God. The last creative masterpiece of our Almighty God. Okay, and then also, tayo rin po yung resulta ng kanyang ginawa o yung the result of His workmanship and His creativity. Alright, so yun po yung nagiging dahilan bakit napakahalaga po ng ating soul, yung value ng soul. Okay, pangalawa, kung bakit mahalaga po yung soul po natin o ng mga tao, ito po, yung word na potentiality, potential, okay. Alright, yung synonym po ng potentiality, capability, capableness, yung kakayanan po nito. Hindi lamang tayo nilikha ng kamay ng Diyos, subalit nais po nating idagdag po doon yung potential po nito. Dadating po yung panahon na yung taong ligtas, na niligtas po ng Diyos, tayo po ay magiging kagaya ng ating Panginoong Hesus. Yung soul po natin, nasa kaluluwa po natin. So yung halaga po noon, makikita po natin yung potential po nito. Hindi kung ano po yung meron doon sa kaluluwa, kundi ang point po natin is kung ano ang pwedeng mangyari sa ating soul in the future. Kasi sabi nga po that one day, isang araw po ay matatransform po tayo into the likeness of Jesus. Sa 1 Corinthians 15:52, dadagdag ko lang po ito in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Nakita niyo po yung phrase na yun? We shall be changed. Tayong lahat ay babaguhin. Okay. So, meaning, merong potential na baguhin po yung tayo. Okay, yung potentiality po ng soul. Sa 1 John 3:2-3 naman na ito, Beloved, we are God's children now, and we will be, has not yet appeared. But we know that when He appears, ito po yung phrase, we shall be like Him. We shall be like Him. Tayo'y magiging katulad niya. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit, alam natin sa pagdating ni Kristo, ito po yung mangyayari. Potentiality po ng soul. Tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis at tulad niyang malinis. Okay. So, tayo ngayon ay, of course, we are all the persons. At yung pagiging tao natin ay tayo ay magkakaroon ng transformation pagdating ng araw. Ibig sabihin, may potentiality po yung pagiging tayo, yung soul po natin. Okay. Pero kung halimbawa, ialaw po natin na yung ating pong sarili ay dumaan sa the same direction, ibig sabihin ko po nito yung pagiging makaluma natin, yung pagiging makalaman po natin, o yung worldly o yung carnality po ng isang tao, ay mananatili po dun sa same direction. One day, isang araw po ay dadating po yung point, yung mga bagay nito o yung soul nito ay mahuhulog sa hell. Kaya kailangan ay magkaroon ng change, magkaroon ng pagbabago. Hindi po tayong pwedeng manatili sa same direction, yung pagiging luma po natin. Okay? Kailangan ay magkaroon po ng pagbabago according to the will of God. Pero kung halimbawa yung tao na ito, okay, ibinigay yung kanyang puso. Halimbawa, binigay natin o binigay ng isang tao yung puso niya kay Christ, at yun po yung ginawa po natin, we will transform at hinayaan natin halimbawa yung buhay natin is mat-transform according to His glorious grace. So meaning, magkakaroon ng transformation, na doon po yung tinatawag na potentiality. Yung potential na magbago yung sarili po natin according to the Christ likeness. Okay? So, yun po yung mahalaga regarding sa soul, kung bakit mahalaga. Creativity, yun po yung una. Then yung potentiality, okay, kung bakit napakahalaga po ng soul.
And then, yung number 3, kung bakit nagiging mahalaga o valuable o worthy yung soul ng tao, durability. Pansinin niyo po sa isang bagay, pag ang isang bagay po ay napakatibay, di ba po nagkakaroon po ito ng mataas na value? Tama po ba? Okay, durability. Gaano ito magtatagal? O kailan ito mananatili? Gaano katibay? So, yun po yung titingnan po natin. Kumbaga, nagiging mas mahal ang isang bagay kapag ito ay matibay. Tingnan niyo po kahit sa mga bagay na kapag ito'y tumatagal, mas mahal. Ganon din naman po yung soul po natin. Okay. Sinabi po natin kanina that the soul will go endless. Wala pong katapusan. Dateless. Wala pong petsa. Measureless throughout all the eternity. Sapagkat ito ay kaluluwa, so hindi po natin pwedeng sukatin kung hanggang dito ka lang kaluluwa. Mawawala na, magva-vanish na yung kaluluwa. Wala pong sinabi na gano'n. Ibig sabihin yung soul po natin ay it will extend and extend infinitely into eternity. Nga lang, ang point nga po natin is saan nga po i-spend. Kaya po mahal at mahalaga, diba pag mahalaga, ibig sabihin, yung point po na sinasabi natin is durable, may matibay, tumatagal. Okay, yun nga lang is yung existence ng soul after life, kung sa heaven or sa hell. Kaya, naging mahalaga po yun, yung soul. Okay, maaaring yung araw, even the moon, the sun, the stars, lahat po yan manlalamig balang araw, mawawala. Okay, yung existence po nila ay titigil. Dadating po yung time na yun. Pero yung existence po ng kaluluwa, mag-i-exist po yan ng tuloy-tuloy, panghabang panahon, panghabang buhay. So, yun po yung halaga po nun, Alright, so ganyan po yung ilang sa mga punto po natin na tinitingnan kung bakit napakahalaga po ng kaluluwa. Alright, meron po akong example na nais pong basahin, tingnan. Alam niyo po yung mga realtors. Sila po yung mga nagbibigay po ba ng estimation sa halaga po ng isang bagay, realtors. Po yung mga professional na tao na nagbibigay ng estimate kung magkano ang halaga ng isang bagay, halimbawa bahay. Okay? So, sa kanila, hindi mahalaga kung magkano nagastos mo, halimbawa, sa pagpapatayo ng bahay. Sa kanila, hindi mahalaga kung gaano ka naging masaya doon sa bahay. Okay, sasabihin ng appraiser, kung magkano lamang yung market value nito. Market value ng isang item, hindi lamang yung bahay, halimbawa, mga alahas, okay, mga real estate, o yung mga ari-arian ng mga pamilya, halimbawa, ang trabaho niya ay bigyan ng estimation value ng cost yung isang bagay. At pinagbabasehan niya is yung halaga niya is ayon sa kanya lang estimation kung gaano kahalaga yung isang bagay. Pero kapag tiningnan natin po yung halaga po natin o yung halaga po ng kaluluwa, ay ito pong gagawin natin. Kailangan po natin kung balikan yung naging madugong karanasan ng ating Panginoong Hesus sa Mount of Calvary. Okay, sa Kalbaryo. Ganun po binigay ng Diyos yung kanyang buhay. Alalahanin po natin yun. Bakit niya ito ginawa? Dahil sa halaga ng ating kaluluwa. Okay, ito po yung sinabi ng 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Knowing that you were ransom from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Alam niyo kung anong ipinantubo sa inyo. Sabi po doon ni Pedro, sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ito po yung ginawa po ng Diyos. Tinubos kayo, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. So, ganun po yun. Yung halaga po ng soul. Yung pong ginamit niya, ginawa niya, binigay niya, sinakripisyo niya, ay yung kanyang mahalagang dugo. Mahalagang dugo para ipantubos sa buhay po natin, sa ating pong kaluluwa.
Kaya kung gusto po nating marinig yung tibok ng puso niya, pakinggan po natin to, yung ilagay po natin yung tenga niya sa kanyang ginawa. Sinasabi lang po dito na mahal tayo ng Diyos, mahal kita. Ginawa ko to para sa iyo, mahal ko ang iyong kaluluwa. Ganun po niya dinidesire yung soul po ng tao. Kaya po niya ginawa yun. So meaning, ginawa po niya yon dahil gusto po niya, dinidesire po niya yung soul po ng bawat isa. Baga, He paid that price for us. Nagigets niyo po ba? Binayaran niya tayo. Ganun po niya hinahangad, dinidesire niya tayo. Ay tayo po ba? Dinidesire po ba natin ang Diyos? Amen. Okay. So, meron pong isang evangelist, just to share, ang pangalan po niya ay Mike. Okay. Yung buhay po ni Mike ay kagaya rin po ng naging buhay po natin noon, mga kabataan. Patapon yung buhay. Parang walang direksyon. Okay. Hindi po siya nagke-care, wala po siyang pakialam sa kanyang buhay, sa mangyayari sa kanya, maging sa katawan niya o sa kaluluwa, wala siyang care, hindi siya nagke-care. Pero merong isa na naglapit sa kanya, maaaring nag-share sa kanya patungkol sa paghangad sa kanya. Kung yung buhay niya ayaw niya, merong isa na nagnanais sa kanyang sarili, sa kanyang soul, at talagang ninanais talaga itong tao na ito yung kanyang sarili, yung soul, Ang tanong ng evangelist, ng isang nag-share sa kanya, kung ayaw mo ng sarili mo, ng buhay mo, kaya at may naghahangad nito sa iyo, dahil ninanais niya ito, yung soul mo, ibibigay mo ba? Sabi ni Mike, yes, of course, ibibigay daw niya. Alam niyo po kung sino naghahangad ng soul na ito? Walang iba po kundi si Jesus. Si Jesus po yun, So, tayo po yung naging ganun din before. So, until we realize sa mga pag-aaral po natin that our soul is really desirable by God. Talagang ninanais po niya yung kaluluwa po natin kung bakit nga po siya namatay sa cross. Then after that, si Mike na-convert, naging born again. Binigay po niya yung buhay niya, yung puso niya kay Kristo. So, ganun po ka-nais, dinidesire yung pong soul po natin, yung soul po ng tao, yung souls po ng lahat ng tao, ng ating Panginoon. Para kaya niya po ibinigay yun, yung buhay niya. Then another thing, aside dun sa word na yung soul po natin is a kind of a fabulous treasure o kamanghamanghang kayamanan po natin. Can you imagine yung word fabulous treasure? Yung kaluluwa po natin ay yun nga po talagang really fabulous. Pero alam niyo po dun sa verse na binasa po natin, yung passage, nagkaroon po dun ng, ito po yung phrase, foolish transaction. Foolish transaction. Nagkaroon po ng transaction o palitan. Pero yung palitan po na ito ay medyo merong, yung word na foolish meaning, kamangmangan na pagpapalitan. Nagkaroon ng trade. Paano po naging foolish? Ito po pag binasa po natin sa 8:36 ng Mark, for what should it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or shall a man give in exchange for his soul? Again, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ng kanyang sarili, or else yung kanyang soul. Ano bang maibabayad ng tao para mabawi niya ang kanyang buhay? So, ang tinutukoy po niya rito, there is what? Yung word na transaction and exchange. May palitan. Makakamtan niya nga yung buong daigdig, lahat ng bagay, pero mapapahamak naman yung soul. Kaya ang tawag po doon is a foolish transaction. So, meron po tayong, again, fabulous treasure. Hindi lang po alam na maraming tao po yun. Pero ang tao mismo ay merong kamanghamanghang kayamanan sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, yung soul. It's your soul, yung soul po natin na nasa kalooban po natin. But if you notice, dun po sa verse, there is a foolish transaction. Hangal na transaction or palitan. Ang Panginoong Hesus po ay nagsasabi, He is our master teacher na nagsasalita. Okay? Doon po sa punto na ito. So, sinasabi po niya na merong isang tao,
okay, na nakipag-negotiate, parang nagkaroon ng bargain, deal, or agreement, or trade. Ang tinrade po niya is yung soul niya, ipinalit po niya. Okay? Makamtan man, kumbaga, ibinigay niya yung kaluluwa niya para makamtan niya lahat ng bagay sa sanlibutan. So meaning, there is yung what we so called the vain hope of gaining the world. Makakamtan niya lahat. Ang problema is yung kaluluwa naman po niya mapapahamak. In other words, in other sense. Kaya ang tawag po dito is yung walang gaining the world, that's so foolish. Kasi ang kapalit nga po ay yung kanyang soul. Fabulous treasure. Okay, nagigets niyo po ba yung idea po doon? So kaya para sa kanya, sa ating Panginoong Hesus, pag tiningnan po niya ito, ay kahabag-habag po yun. So meron pong ilang mga dahilan bakit kahabag-habag po yung ibigay ng isang tao yung kanyang kaisa-isang kaluluwa para sa mga bagay ng sanlibutan. Okay, number 1, ito. Kung bakit po kahabag-habag, nakakaawang pagkakataon para sa isang taong ibigay niya yung kanyang buhay para lamang sa i-gain ang mga bagay sa mundong ito. Una, okay, nobody gains the whole world. Ibig sabihin po nun, walang kahit sino mang tao ang nag-gain o nakakakuha ng buong mundo. Amen. Walang kahit sino mang tao. Kahit sinong tao hindi po niya kayang tanggapin, kunin, ma-receive lahat ng mundong ito, yung kayamanan ng mundong ito. Wala po kahit isa. Okay? Wala pong kayang makagawa po nun, na kayang kampi niya yung bawat bagay sa mundong ito. Kagaya po ni Judas. Example po ito. Si Judas, binenta po niya si Lord in a price of 30 pieces of silver. Okay? Yun po yung halaga po na ginamit po ni Judas, para po sa kanyang sarili lang. Sabihin, yung soul niya, napahamak. Nagets niyo po yan, So, maaaring may mga tao na gumagawa po ng bagay na mali. I mean, para mag-gain ng isang bagay, kahit illegal, para sa kapalit ng kanyang, alam niyo yun, ng kanyang soul. Hindi niya alam yung soul niya mapapahamak. So, hindi po tayo dadaan sa ganung path, I mean, kumbaga, ang pinupunto po natin is, ang Diyos po ay napakayaman. Tama po ba? Siya pong may-ari ng lahat. Hindi niya kailangan ng, yung pera po natin. Kasi kanya po lahat ng bagay. Sa Psalms 89 verse 11, ang sabi po niya ito, the heavens are yours, the earth also is yours. The world, and all that is in it, you have founded them. Okay, sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa. Sa ating pong Diyos, sa ating Panginoon. Ang buong daigdig, ikaw ang may likha. Lahat ng narurooy sa iyo, nagmula. Kaya nobody has ever gained the whole world. Kaya sapagat ang bagay na nandito, mismo ang mundong ito ay sa Diyos. Siya po yung may-ari. Kahit ano pong pagsisikap ng tao, hindi po niya makakamtan lahat. Sapagat sa Diyos po ang mga bagay na ito, Okay, pangalawa po ito. Na maaaring sa kanya kahabag-habag na kalagayan na ipagpalit ang kaluluwa sa sanlibutan. Alright, ito naman po. What part of the world you gain, you can keep. Ulitin ko po. What part of the world you gain, you can keep. Kung anumang bahagi ng mundong ito ang ating tinanggap o natamo, ay hindi natin kayang panatilihin. Okay? Dadaan po ang panahon. Okay? Dadaan po ang oras. Isang araw, yung mga bagay na tinanggap po ng tao, na gain po niya, mawawala. Okay, lahat ng kayamanan, halimbawa na tinanggap po ng tao, sa mundong ito, mawawala po lahat. Kaya ang sabi po niya, sa part na ito, kung anumang bahagi ng mundo ang ating natamo o natamo ng tao, hindi natin ito kaya i-keep. Hindi natin pwedeng panatilihin. Okay, madi-disintegrate, in other words, mawawala, magva-vanish. We can keep them, yung mga bagay po na yun. That's why, kung itong mga bagay po na ito na nakuha po natin, na hindi po nating panatilihin sa ating buhay, hindi rin po ito magbibigay, hindi po ito magbibigay ng satisfaction sa atin. Okay? Hindi ito kailanman magbibigay ng kasiyahan.
Ano po yung mangyayari? It will never satisfy us. Kaya yung bargaining, yung trade, yung transaction o yung agreement regarding po yung kunwari exchanging of soul para sa kayamanan ng mundong ito is worthless. Wala po yung halaga. Again, tayo pong mga tao ay ginawa ng Diyos para sa Diyos. Yun po yung totoo nun. Ginawa po niya tayo para sa kanyang sarili. Tayo naman, ang role po natin is to love Him. Para mahalin po ang Diyos. To satisfy Him. Amen. Okay. So, yung pleasures o yung feeling of happy satisfaction or enjoyment dito sa mundo, hindi po magbibigay ng satisfaction po sa atin ito. Even yung mga possessions and properties cannot satisfy us. Even yung philosophy o yung worldly knowledge will never satisfy us. Okay? Halimbawa, ito example lang. Ang Diyos ay gumawa ng ibon, okay, para lumipad. Tama po naman, Gumawa po siya ng isda para lumangoy sa dagat. Okay? Tayo mga tao, ginawa niya ang purpose to love Him. Okay? To know Him and to love Him. Kaya yun po yung role po natin na si Christian. Kinikilala po natin ng Diyos and of course, minamahal natin ng Diyos by obeying His will, His word. Okay? Halimbawa naman, itong nangyari. Kung yung ibon na ito na lumilipad ay nilagay natin sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng tubig, of course, itong ibon na ito, yung bird, magiging unhappy bird, right? Hindi po siya magiging masaya. O kaya naman yung isda, nilagay natin sa puno. Okay? Hindi rin po siya magiging masaya ang isda. Okay? Kumbaga, ang pinupoint po natin ay ito, your element is God. Yung portion po natin, di ba, tayo po nilikha ng Diyos. So, kung hindi po natin kilala ang Diyos, ay ganun pong mangyayari sa atin. Para tayong isda, okay, na nilagay sa puno. Okay. O para tayong ibon na nilagay sa tubig. Kung hindi niya alam yung purpose sa kanyang buhay. Again, God made us for Him. In Him. Kailangan po nating unawain po yung ganung mga bagay. So, yung mundo na ito will never satisfy us. Okay. Kaya, merong maaaring mangyari. If there is a foolish exchange, yung maling palitan ng soul at ng mga bagay sa sanlibutan ito, there is what we so called tragic loss. Kalunos-lunos na pagkawala. Tragic loss. Pag nawala yung soul, of course, tragic po yun. Kalunos-lunos. Tragedy, In other words, disastrous. Okay? Or heartbreaking loss. Pag binigay nung isang tao yung soul, yung kanyang kaluluwa sa sanlibutan. Di ba napapanood niyo po minsan sa YouTube yung mga famous celebrity, binibenta po nila yung soul. They sold their soul for the devil para lang mag-gain yung fame, yung treasure ng sanlibutan, which is temporal. Okay. Alright. So kapag nawala po yung kaluluwa, or dahil nga po sa foolish transaction, again, it is a tragic loss. Number one, bakit ito ay tragic loss? Nakakapinsala o nakakadurog na puso para siyempre sa isang tao na wala yung kanyang kaluluwa. I mean, binigay po niya yung kaluluwa sa sanlibutan na ito. Because it is an irreversible loss. Yung pagkawala po ng kaluluwa, hindi na po pwedeng bawiin. Kaya hindi na po pwedeng maibalik in other sense, yung soul. Pag po namatay na isang tao, nawala na po yung kaluluwa po niya, again, hindi po pwede yung kaluluwa ay nasa impyerno, maglakad, papunta sa langit, hindi po pwede. Kasi sabi po dun sa Luke 16:26, meron pong tinatawag na great gulf fix or great chasm between yun nga po yung paradise and then yung Hades. Babasahin ko po. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and not may cross from there to us. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin
Kaya ang mga naririto ay hindi makapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makapunta rito. Okay, so yun po yung sitwasyon, hindi na po pwedeng tumawid from one place to another. Kunwari, yung soul napunta ng hell, gusto niya mapunta ng langit. Irreversible po yun, hindi na po pwedeng bawiin pa. Okay, and then also, dadating po yung time, okay, during the judgment day. Okay, alam po natin na lahat po ng kaluluwa, lahat po ng tao, pag namatay, will face to God's judgment. Haharap po yan sa kahatulan po ng Diyos. Kumbaga doon, yes, dito sa mundong ito, nakakahingi pa po tayo ng grasya, ng awa. Pero kung yung tao ay namatay at napunta ng na-judge, kunwari, na hukuman, at siya ang punta niya impyerno at humingi siya ng tawad, hindi na po pwede. Okay? Kumbaga, wala ng mercy. Okay? Kung kailangan natin ng mercy dito pa lang sa lupa, pwede po yun, yung grace, yung mercy. Pero once na namatay na, dumating na sa point yung judgment at nahatulan na po siya, okay, wala na po. Kumbaga, sabi nga po 9:27 ng Hebrew, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Okay? Itinakda sa tao, sa lahat po ng tao na minsang mamamatay at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Kaya we have to think of our soul, of course, So, ganun po yung word na irreversible. Kung bakit kahabag-habag, kung bakit merong tragic loss na sinasabi kapag yung soul ay nawala. I mean, nasira. There is no mercy. Okay. What else? Okay. Ito po yung isa pa pong sinasabi kung bakit po irreversible loss. Sa Ezekiel 18:4, behold, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die. Yun po yung declaration po, yung word from Ezekiel, Prophet Ezekiel. Akin ang buhay ng lahat ng tao sa Diyos. Maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Okay. So, hindi lamang po irreversible loss. Okay. Ito pa po. Kapag po na wala yung soul ng isang tao, I mean, napahamak, in other words, there is what we call immeasurable loss. Ganun po yun, immeasurable loss. Kumbaga, ang sinasabi ko po ito, lahat po ng kayamanan ng mundong ito, hindi po natin pwedeng ikumpara sa halaga po ng soul. Okay? Kaya immeasurable. Then also, it is irreplaceable loss. Yung pagkasira ng soul, yung tragedy ng soul. Irreplaceable loss. Ibig sabihin po noon, hindi po mapapalitan yung kanyang pagkawala. Halimbawa, may mga bagay po sa lupa o dito sa mundo na ito, pag nawala, pwede po nating palitan. Pero kapag nawala at nasira yung soul, hindi na po pwedeng palitan. Kaya, considering irreplaceable loss, kapag nawala at nasira yung soul. Kumbaga, wala na pong ibang substitute. Okay? Para sa ating soul, wala na pong replacement na pwedeng ipalit po dito. Again, meron pong mga bagay na pwede po tayong palitan, Pero pagdating po sa soul, wala na pong palitan po doon. So, ano po yung main thing na binabanggit po natin, na binanggit po ni Lord sa Mark 8:36, for what does it a profit to gain the whole world and forfeit his soul? For what can a man give in return for his soul? Sapagkat ano nga ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niyang buong daigdig. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. So, pag-isipan po natin yun. Hindi natin pwedeng i-gain ang buong sanlibutan na ito. Okay? Wala pong makakapag-gain ng sanlibutan. Kapag nag-gain, halimbawa naman natin yung mga bagay dito, hindi naman natin pwedeng i-keep. Hindi natin pwedeng panatilihin sa sarili natin. Okay? At kapag halimbawa, nag-gain natin ito at na-keep naman natin ito, hindi naman ito nagbibigay ng satisfaction sa atin. Wala namang kasiyahan na naidudulot sa atin. Okay? Kaya, sabi niya, why would you trade your soul of immeasurable value? Kumbaga yung halaga po ng kaluluwa natin, hindi po natin pwedeng sukatin at ikumpara sa mga bagay sa sanlibutan. Ganun po ka-importante yung soul po natin. That's why Jesus died on the cross, desiring for our soul.
Yun po yung reality po nun. Ano po? Even his blood, yung life niya, binigay po niya. Okay? Kaya hindi natin po kailangan na paliwalain yung soul. Kailangan, ito lang po yung ginagawa natin. Okay? Kaya we are learning and knowing God and knowing His will and obeying His word. Okay? Alright, so another example with regards po doon sa pinag-uusapan po natin ay ito. Meron pong isang believer o isang mananampalataya at dalawa namang unbelievers, ano? Or else merong isang Kristiyano na nakaupo, nakikinig sa usapan ng dalawang non-believers, hindi po mananampalataya. Okay? Ito po yung nangyari po doon. Sabi nung isang non-believer, doon sa isang non-believer, tinuro po niya yung kanyang kamay, mapupunta ka ng impyerno. Okay, sabi nung isang non-believer, doon sa isang non-believer, habang nakikinig yung believer. Okay, sabi naman ng believer ay ito, yung based doon sa kanilang conversation, hindi mo kailangang pumunta sa impyerno kung ayaw mo. Hindi mo kailangang pumunta doon. Hindi mo kailangang pumunta doon at walang dahilan bakit ka pupunta doon. Okay. Ang pinopoint po niya ay, kumbaga, bakit ka pupunta doon kung pwede ka namang hindi pumunta doon. Alright? So, again, what shall a man give in exchange for his soul? Ano ang may bigay ng isang tao na kabayaran ng kanyang kaluluwa? So, that's why yung transaction, pag inisip po natin between a person and yung mga worldly things na meron yun nga po, kapag pinagpalit niya yung soul niya sa mga bagay ng sanlibutan na ito is a foolish transaction. Okay, so what else? Okay, kasi alam po natin na yung mundo na ito, napakarami pong ino-offer sa tao, tama po ba? Kung kailangan ng tao yung pera, maaari ka magkaroon ng pera. Kung kailangan mo ng pleasure, yung mundo na ito nag-o-offer na napakaraming pleasure. Kung yung tao naghahangad ng influence o ng prestige o ng fame or ng power, ino-offer ng mundo na ito, yung tao maaaring makuha ito. Okay? Pero ang point nga, in exchange for his soul. Yun po yung pag binigay po yung soul niya para dun sa mga bagay nito, yun po yung ikapapahamak po niya. Okay? So, kaya po, pinag-iisipan po natin yung mga bagay po na ito. Napakahalaga po kasi nito, nung soul po natin, sapagkat ito iisa lamang, ano po. Alright. So, another story. Hopefully, mag-interesting po ito para sa atin. Okay. Ito po yun. Okay. Merong isang tao, na nag-o-offer ng isang bagay sa kanya, sa isang tao. O ito po ang kailangan niya. O ibigay mo sa akin, ito po yung transaction. Ang gusto ko, sabi ng isang tao, ikat mo, putulin mo ang iyong daliri. Okay? Ikat mo ito, i-amputate mo yung daliri mo. Ang kapalit nito ay ito. Yung kayamanan ng sanlibutan. Yun po yung kapalit. Daliri. Ganun po yung halaga po ng daliri, ano? Alright, so makukuha mo, ito pong kapalit. Ito po yung cost ng kanyang finger. Lahat ng pleasure, okay, yung pleasure, yung kasiyahan, lahat ng saya, lahat ng iyong mga kaibigan, makukuha mo yan, kapalit ng iyong daliri, ng iyong finger. Okay, okay ba yung deal? Alright, so okay daw yung deal. Okay, pero ang gusto, ibinago nung isang nung nagbibigay ng nag-o-offer ng mga bagay, yung kanyang statement, o medyo i-adjust po natin ng kaunti. Okay. Suppose hindi yung daliri ang ibigay, ang hingin ko sa iyo, kundi yung iyong arm, yung iyong kamay, yung balikat, yung kamay, yung buong kamay mo. Pero tandaan mo, lahat ng bagay ay makukuha mo kapalit ng iyong, hindi lang ng daliri, hindi lang ng finger, buong kamay. Okay. Okay ba yung deal? Okay daw. And then another adjustment na ginawa niya, hindi lamang yung finger, hindi lamang yung arm,
kailangan ko rin yung kakayanan mo makarinig, kukunin ko. Okay, pero tandaan mo, makukuha mo lahat ng bagay sa sanlibutan. But you can have everything. Okay, so, okay pa rin daw yung deal. Bibigay. Kasi makukuha niya lahat. Paano kung sabihin ko sa'yo, halimbawa, kailangan ko rin ng iyong mata. Pati mata. Hindi lamang yung daliri mo, yung balikat mo, yung pandinig mo, pati yung mata. Kukunin ko sa'yo. Okay. Okay ba sa'yo yung deal? Makukuha mo lahat ng bagay. So, yun po yung hindi po na tamang transaction. Nagigets niyo po yun? Kumbaga, yung hindi lamang yung mata, yung tenga, yung kamay, maging yung soul. Okay? Ay doon sa transaction na yon, alam mo yun, i-bargain niya, may trade niya. Hindi tayo papayag ng ganun, tama po ba? Kasi yung kaluluwa po natin ay nag-iisa lang. Right? So may mga tao po na ganun, binebenta niya lahat, ibinibigay niya lahat, pati kaluluwa. Makamtan lamang yung bagay na nais niya. Okay? So last, yun po yung kasunod na po, ano. So, yung pagkawala po ng soul is also a fatal or deadly tragedy para sa isang tao. Trahedya. Okay? Pag tinignan po natin again yung verse 36, sabi po, the man loses his soul. Na yung kaluluwa ng tao ay nawala. Na-forfeit, napahamak, in other words. Napahamak yung kanyang buhay, yung kanyang sarili. Okay. So, nakita niyo po ba yung halaga ng kaluluwa po ng isang tao? Alam niyo po yung kaluluwa, dinidesire po ito ng diablo, ng devil. Sa lahat po ng tao, pag-iisipin po natin, yung cost po nito, dinesire po yung halaga po ng kaluluwa po natin, sobrang halaga, dinesire po ng Lord, ng ating Panginoon. Pero merong nagde-desire po ng ating kaluluwa, walang iba po kundi ang devil. And we have to aware dun po sa mga bagay na dinidesire po ng devil, nag-iingatan po natin yung soul. Kaya importante po yung soul. Kaya araw-araw dumadaan po yung Kristiyano sa alam niyo yun, binubomba ng mga napakaraming temptation para magkasala yung kaluluwa na po. Alright, panghuli naman po ay another story. Sensya na po kayo, medyo napadami po yung story po natin. Okay, ito po yan. Meron pong isang lalaki na umalis sa kanyang bansa at pumunta sa isang bansa. Gusto po niyang mag-transfer, gusto po niyang mag-reside sa isang bansa. Ngayon, ang problema niya ay kung paano po siya mag-i-start ng kanyang buhay sa isang bansa. At kung paano niya maiilipat yung kanyang kayamanan para kanyang magamit, madala, at magsimula siya ng bagong buhay. Okay. So, ito po ang nangyari. Sapagkat inisip niya na merong isang bagay na napakahalaga, merong napakataas na value. Bagay po. Ito po ay ang diamond. Okay, ang ginawa po niya, kinuha po niya lahat po ng kanyang asset, binenta niya at bumili po siya ng diamond. Okay, diamond, diamante. Isang mahalagang bato. Mahalagang brilyante. Okay, pagpalagay po natin itong tao na ito pumunta ng US. Okay, binenta po niya yung kanyang mga ari-arian at bumili po siya ng diamond. At later on, makapagsimula po siya ng business. Yun po yung kanyang bagong buhay na tatahakin. Okay, ngayon nakasakay po siya sa isang barko. Ito po nangyari. Hawak po niya yung kanyang diamond sa kanyang sarili. Maring nasa bulsa niya. Ang ginawa niya, kinuha po niya yung kanyang diamond mula sa kanyang bulsa at tiningnan. Wow, ang ganda ng kanyang diamond. Marami pong tao ang nakatingin sa kanyang diamond. Okay, talagang nag-enjoy po siya sa kanyang pagiging sikat doon sa gitna ng barko. Tinitingnan po siya ng mga tao. Sinisip ng mga tao, wow, napakayaman naman ng tao na ito. Okay, so sa pakiramdam na talagang siya napaka-casual o relax sa kanyang buhay, hawak niya si diamond. Pinag-uusapan nila yung mga tao yung kanyang diamond. Sinisip siguro ng mga tao, naku, itong tao na to, sigurado, napakayaman. Okay, habang yung kanyang diamond ay hawak niya,
sa tabi ng sa tabi ng barko, nag-aasul na tubig, kulay asul, nagre-reflect yung sky. So, talagang yung pakiramdam niya, napakahalaga niyang tao, very important person po siya. Yun po yung pakiramdam niya sapagkat yung mga tao ay nakapaligid sa kanya. So, ang ginagawa niya, nilalaro po niya yung diamond. Tinotos niya po yung diamond. Okay? Sinasalo po niya. Tinotos, then hinahawakan po niya, sinasalo. Okay, so, ang nangyari, of course, yung feeling niya, talagang masaya siya. At yung kanyang pagiging sikat, dun nga po sa barko, nakikita po siya ng mga tao. Isang araw, isang beses, tinos up po niya yung diamond. Okay, nang makuha po niya ito, ay tumalbog. Alright, tumalbog po yung diamond. At nakuha po niya yung diamond. At yung panghuli niyang toss up dun sa diamond na hindi po niya nasalo, nag-bounce po ito sa dagat. At ito po ay lumubog. Nagets po yun. Sabi niya, napakahangal ko. Lahat ng meron ako ay nasa diamond. Okay. Kumbaga, yung kanyang pagiging mangmang, hindi niya iningatan. Ganon din po tayo. O ganon din po yung ilang mga tao. Nilalaro po nila yung kanilang kaluluwa. Okay. Nilalaro po nila yung kaluluwa nila. I mean, gumagawa po ng mali. Di nila alam. Dadating yung time na pwede niya itong ikapahamak. Okay, so ganun po yung halaga po ng diamond, Kumbaga yung halaga po nito is worth billion of worlds. Yung pong ating soul. Ganun po minamahal yung soul. Okay, so that's the value of our soul. So that's all for tonight. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli sa halaga po ng soul po namin na binigay nyo upang kami maging buhay na nilalang dito sa lupa. Salamat po sa mga salita mo na nagbigay po ng liwanag po sa amin. At ito po, i-value po namin yung soul sapagkat dinesire po nyo po ito, maging buhay nyo po, binigay nyo para sa aming kaluluwa. Kaya muli salamat po, aming Panginoong Diyos, sa Holy Spirit. Thank you, Lord, sa paalala po, sa pangalan ni Jesus. Amen.